I'm Flor. Magluluto tayo ngayon ng sapin-sapin. Ito ang ating mga kakailanganin. Half cup ng glutinous rice flour or pwede rin yung malagkit na pino. Half cup of sugar, pwedeng brown or white. Half cup ng pinigang nyog and half cup ng condensed. Gagamit din tayo ng food color na egg yellow and violet. Actually, purple talaga pero ang nakita ko lang sa market is violet. Pwede na po yun. And then, gagamit din tayo ng butter mamaya pang brush bago natin ilagay yung sapin-sapin dito sa mold or lagayan niya. So, umpisahan na po natin. Meron na po ako nilagay dito na glutinous rice flour. So, ilalagay natin yung sugar. Combine muna natin hanggang sa well mix together. After natin i-combine, susunod na natin yung gata. Yan. Yan. Halo na ng halo. Kailangan haluin natin maigi para hindi siya magbuo-buo. At ilalagay na natin yung condensed. Mix lang ng mix. So, hinati ko siya into 3 portion. Yung dalawa, lalagyan natin ng color and then yung isa white. Dito, ang lalagay ko is color violet. Yan. Tatansyahin lang natin yung paglagay. Titignan natin kung gaano kulay ang gusto nyo. Yan. Sa akin, pwede na siguro yung gantong color. Yan. Well mix po. Kailangan i-mix nyo maigi. Yan. Kasi baka nabuo-buo yung pinaka-color niya. And then, yung isa naman ang lalagyan natin. Ito, yellow to. Yan. Depende sa color na kung gusto nyo mas matingkad or tama lang. Itong mold, babrushin natin ng butter para hindi siya dumikit. Kailangan bawat sides is lalagyan natin. Yan. Pwede din naman yung langis ng nyog or margarine. Yan. Uunahin natin is yung white. Lalagay na natin siya dito. And then, i-steam natin. Kumukulo na yung ating steamer. So, i-steam muna natin to. Yan, lalagay natin dyan. 20 minutes. Tatakpan na natin siya. Balikan po natin. Ayan, medyo okay na siya. Ayan, wala na sumasama sa stick. So, ilalagay na natin sa ibabaw yung may kulay na yellow. Ayan. Ayan. Babalikan po natin yan. Pabayan po natin ulit ng mga ilang minuto. Yan na, mukhang okay na. So, ilalagay na natin yung pinaka-last portion, yung violet. Yan. So, habang
habang niluluto natin yung sapin-sapin, iluluto ko na tong nyog. Nilagay ko to ng 1 tablespoon. Ito yung ilalagay natin sa toppings. Ito yung desiccated coconut. So, hihintayin natin siyang mag-brown. Yan, halo lang ng halo. Para hindi masunog yung ilalim. Hanggang sa mag-brown siya. So, mukhang okay na tong ating desiccated coconut na ipantatoppings natin sa sapin-sapin mamaya. So, balikan natin ulit. Ito na po ang kinatapusan ng sapin-sapin. Antayin natin mag-cool down bago natin lagyan ng desiccated coconut or latik.